Nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos sa Pangulo at bagong Prime Minister ng bansang Singapore. Nakatakda na ring magtalumpati ang Pangulo sa isang dialogo roon kung saan plano niyang pag-usapan ang seguridad sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Inaabangan na ang magiging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas ng International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue. Pero bago yan, nagkaroon muna ng bilateral meeting ang Pangulo sa ilang opisyal. Nakipagpulong na si Pangulong Bongbong Marcos kina bagong Prime Minister Lawrence Wong at Singapore President Tharman Shanmugaratnam. Yan ay para matiyak na magpapatuloy ang magandang relasyon ng Pilipinas at Singapore sa ilalim ng bagong liderato. Alas 4 ng hapon, si incoming Senior Minister Lee Hsien Loong naman ang nakapulong ng Pangulo. 7:25 p.m. opisyal na bubuksan ang pagtitipon at alas 8 ng gabi magde-deliver ng keynote address ang Pangulo kung saan tatalakayin niya ang posisyon ng bansa sa security, defense at diplomatic challenges na kinaharap ng Pilipinas. Magkakaroon din ng question and answer at opening dinner para sa mga delegado. Bukod sa Pangulo, may mga pulong din si Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanyang counterparts at senior government officials ng iba pang mga bansa. Sa ilalim din daw ng direktiba ni Pangulong Marcos, bibigyan din ni Teodoro ang pagsusulong ng interes at posisyon ng bansa sa regional issues, kabilang sa mga kinahaharap ng Pilipinas ngayon ang usapin sa West Philippine Sea. Samantala, nandito rin sa Singapore si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Nakipagpulong siya kay National University of Singapore Center for International Law Professor Robert Beckman. Kabilang sa naging discussion ang International Law of the Sea na makatutulong daw sa future collaborations. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Ang mga ganap ni PBBM ngayong araw sa Singapore. Pag-usapan natin kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kamusta ang naging pagpupulong ni PBBM sa Pangulo at Prime Minister ng Singapore? Ano ang napag-usapan nila? Pop J, alas 12 ng tanghali kanina nang makipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Singapore President Tharman Shanmugaratnam at kay Prime Minister Wong. Right after the meeting na sabi ng Pangulo na inilarawan ni President Tharman na mas umiinit o warmer yung diplomatic ties ng Pilipinas at Singapore sa ilalim daw ng liderato ni PBBM. Nabanggit niya na mas malakas din daw yung economic cooperation ng dalawang bansa. Sa meeting naman kay PM Wong, kay Prime Minister Wong, nabanggit ng Pangulo na isa daw yung Singapore sa top sources ng foreign direct investment ng Pilipinas. Looking forward din daw sa mas marami pang mga cooperation at mga possible investment ng dalawang bansa. Sa panig ni Wong, sinabi niya na strong at positive momentum daw yung kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa ngayon. Julie, mamaya may pagtitipon kung saan may Q&A para sa mga delegado. Natanong mo ba kung ano ang mga posibleng matalakay dito? Pop J, pagkatapos ng keynote address ng Pangulo, magkakaroon nga ng question and answer person, yung mga nandun sa loob ng plenary hall. So wala tayong idea kung ano yung mga questions na ilalatag nila. Pero usually kasi yung discussion dito is about the security challenges ng iba't ibang mga bansa at ng isang region. So yun yung mga possible na mapag-usapan ng mga leaders, ng mga defense stakeholders na dadalo dito sa loob ng plenary. Julie, dahil mamaya na nga yung dialogo, kamusta naman ang sitwasyon sa venue? Sa ngayon, Pap, talagang mahigpit na yung itinutupad ng seguridad dito sa venue. Kanina pagpasok natin, halos inabot tayo ng mga around 20 minutes bago nakapasok. Kung makikita ninyo, maraming beses na inspection, yung first layer, yan, yung sasakyan muna, yung mga permits, kung may permit ba yung sasakyan mo na makapasok dito sa venue. And then, bubuksan din yung mismong pinto, isa-isang titingnan kung sino yung mga sakay sa loob tayo, magkakasama tayo yung Philippine Media Delegation, And then pagdating dito, nandito tayo sa may dulong part. Actually, malapit tayo sa plenary. Kung makikita natin itong hallway na to, pag kaliwa natin dito, ito na yung pinto papasok doon sa plenary. So dito pinapayagan yung media na makagawa ng live. Dito rin tayo makakita kung sino yung mga official na pumapasok dito ngayon. Meron din mga holding area for VIPs na hindi natin pwede mapasok. So restricted pa for us. So mahigpit yung seguridad. Kung papakita ko din yung mga budgets din katulad nito, ayan, may badge na inisip sa bawat attendees na kung sino lang yung pwedeng makapasok dito. So isa-isang i-connect yung mga badge gaya nito.
Napakahigpit ng seguridad, Julie, no? At napansin ko dun sa ipinakita mong video, wala rin talagang mga nagpoprotesta. Doon mismo, malapit sa venue, no? Napakahigpit talaga. Pero busy si Pangulong Marcos, may inilaan bang oras o araw kung kailan niya matatalakay sa press o sa publiko yung mga napag-usapan sa kanyang pulong? Sa ngayon pa, Pops, yung usual na kapihan with the media, no, or press conference or any ambus interview or meeting with the Philippine Media Delegation dito, wala pang schedule, ano, kasi kung masusunod na yung schedule ng Pangulo, pagkatapos nung kanyang speech dito sa IISS, pagkatapos yung Q&A portion, magkakaroon lang ng dinner, and then right after that, lilipad na ang Pangulo papunta sa pauwi ng Pilipinas. Ano? Pero inaasahan natin, Pops, na sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makita siya papasok sa plenary kasi as we've mentioned, ano, nasa hallway tayo, napapayagan naman tayo umikot dito sa hallway. So kung dito rin yung dadaanan ng Baka Pangulo, ma-ambush na sana kaunti. magkaroon tayo ng pagkakataon na makausap. Oo. Sa ngayon pala, Pops, yung mga opisyal ng gobyerno na nakita natin dito, ilang mga opisyal at mga empleyado ng Embahada ng Pilipinas. Kanina si Senator Jingoy Estrada, Si Senator nakasalubong Jingoy. din natin siya sa may lobby. Ang sabi ni Estrada, hindi nga lang siya nakapagpa-unlock ng panayam sa atin kasi nagmamadali siya dahil kasama daw siya doon sa meeting, bilateral meeting ng Pangulo kaya former Prime Minister Lee. Kasi ngayong hapon yung ginanap, alas 4, and then by 6 p.m. actually meron pang another schedule ng Pangulo, yun naman yung bilateral meeting sa Prime Minister ng Lithuania. Masikip ang schedule, Julie. No? Pero may naging pulong din si Defense Secretary Gibo Teodoro. No? Ano ang napag-usapan? Pops, sa ngayon, inilatag pa lang yung schedule ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Kanina natanong nga tayo kung kasama ba sa mga opisyal na kahaharapin niya yung kanyang counterpart sa China. Hindi natin wala sa listahan yung counterpart niya sa China. Pero ito yung mga ilan sa mga makakaharap ni Defense Secretary Teodoro. Yan yung bilateral meeting niya kaya Canada Minister of Defense Bill Blair, Minister of Defense ng New Zealand, South Korea, at saka dito sa Singapore. Alright, maraming salamat at mag-iingat ka dyan, Mobile Journal, Julie Baiza.